Ano po ba ito? Coincidence lang o talaga pong sinasadya na talagang ipitin itong si Senator Alan Peter Cayetano? Kasi kung inyong maaalala, nag-iimbestiga po ang NBI doon po sa 2019 SEA Games na nangyari dito sa atin nung nag-host po ang Pilipinas na SEA Games at si Senator Alan Peter Cayetano ang naging chairman o siya yung punong abala para po maging maayos po yung pagpapatakbo ng SEA Games. Ngayon, dahil po doon, inaakusahan po siya ngayon ng NBI na may kinalaman sa mga anomalyang meron daw dung anomalyang nangyari dahil nakatanggap daw sila ng impormasyon na may pork barrel daw po yung nangyaring pagmanipula doon sa budget ng SEA Games. So, after po noon, nag-anunsyo naman po ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee na magsasagawa nga po sila ng flood control hearing at ang kanilang isasalang po ngayon si Senator Alan Peter Cayetano na nakakusahan po na meron daw pong mga ghost project doon sa Taguig. So ito pakinggan po natin at panoorin tong balitan to kung saan nga po isasalang po bilang witness or sabi natin resource person itong si Alan Peter Cayetano sa maanumalyang flood control po ng DPWH. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Iimbitahan ang magkapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Kaugnay po yan sa umano'y bilyon-bilyon pisong flood control project sa Taguig na gustong paimbestigahan mismo ni Lino Cayetano. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa muling paggulong ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinabi ni Committee Chair Erwin Tulfo, iimbitahan nila si Lino Cayetano, General Manager ng PTV4 at kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinapaimbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Itinanggi ni Senador Cayetano na may ghost project sa Taguig. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Kinwestiyon din ni Cayetano ang yaman sa salin ni Tulfo. Tugon ni Tulfo, wala siyang itinatago at wala ring problema kung imbestigahan siya ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. May real estate ako, meron ako consultancy, tapos meron akong mga business. Siya, saan kaya nakuha niya ng galing? Huwag niya sabihin private practice. Bago ka magtingin sa dumi ng mukha ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Kinwestiyon din ni Cayetano ang anyay pagdoble ng yaman ni Senator Ping Lacson sa pagitan ng 2022 at 2025, panahong wala ito sa gobyerno. Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. Kinwestiyon din niya ang campaign funds noon ni Lacson. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O, so plunder din ba yon? Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson, sumobra na si Cayetano nang atakihin nito ang pinakaiingatan niyang integridad. Anya, hindi dumoble kundi lumaki ng 4 na beses ang net worth niya sa 3 taong wala siya sa gobyerno. Hindi daw lumaki pero dumoble lang yung asset ni Ping Lacson. Anong pinakaiba nung lumaki dun sa nadoble? Buti sana kung hindi siya lumaki, nabawasan. Pero kung sasabihin mong hindi siya lumaki pero nadoble, anong pagkakaiba nun? So, kumbaga rito nangyayari, pag sila yung inaakusahan, malinis. Pero pag ang inakusahan, yung mga kritiko ni Bongbong Marcos, talaga nakadepensa kaagad tong mga to. So, imbis na magpaliwanag sila ng maayos, biglang nagiging, nagiging over defensive masyado. So,
Kumbaga rito, mas nakikita lang talaga ngayon o mas naipapakita lang ni Senator Alan Peter Cayetano na kapag dumikit ka sa administrasyon ni Bongbong Marcos, yung kabuhayan mo ay magdodoble-doble, papaldo kumbaga, di ba? Sa gobyerno dahil sa kanyang mga lehitimong negosyo na makikita sa kanyang ITR. Di raw tulad ni Cayetano na may budget insertion na 6.79 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act. May 2 proyekto umano na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang hindi na ipatupad. Dagdag niya, tumanggap din si Cayetano ng 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga informante at testigong anyay handang magbigay ng ebidensya para may kalagyan si Cayetano sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ngayon ang mga isinasangkot sa flood control scandal. Senator Panglito Lacson, nakatingin ka sa Taguig. Bakit? Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. So, yun nga po, nagkaka-personalan po yung mga senador. Pero ang nakakatawa lang po rito, yung mga, kumbaga rito naguhukay pa lang ng ebidensya si Ping Lacson para maipakulong nga itong si Senator Alan Peter Cayetano. So, malaki na po ang posibilidad niya talagang tatrabahuhin itong si Senator Alan. Gawa nga ng pati yung NBI, isinasabay na po yung pag-iimbestiga doon sa sinasabing anomalya rin na SEA Games na pag-organize nga rin ng SEA Games noong 2019. So, isipin na lang nila rito na itong ginagawa ngayon nila, imbis na matuwa yung tao, hindi na po natutuwa. Kasi nga, halatang halata na may pinagtatakpan na po sila rito at inililihis na po nila yung issue po ng flood control. So, hindi na po tayo magugulat kung sa isang araw, konti na lang ang senador at ang flood control po, naibintang na po sa mga taong hindi naman dapat sa kanila maibintang. Dahil nga may nagsasabi na nga na ang pinaka-mastermind dito si Saldico, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. At kahit si Saldico po na isa sa mga nakinabang at tinuturing nga rin pong mastermind, ang itinuturo po si Martin Romualdez at si BBM. So, sino po ang ating paniniwalaan ngayon? Maniniwala pa ba tayo na itong flood control na gagawing hearing talaga bang matutumbok kung sino yung pinaka-mastermind, o ito isang pagtatakip na lamang para po hindi matumbok itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.